So, tayo ngayon ay tapos na sa ating mga serye ng about family, di ba? Marriage. Tapos na tayo dun sa last series natin na Sacred Family Series. And alam niyo mga kapatid, naniniwala ako, doon sa mga pinagdaanan nating serye, ito ay mga tulong sa atin, sa ating pamilya. Yung In Love for Life series, hanggang doon sa Sacred Family. Ako ito, paniniwala ko, nakatulong ito sa bawat pamilya ng ating iglesia. Kayo ba naniniwala na meron nangyari buhat nung tayo nagserye ng In Love for Life at saka Sacred Family? Amen. So, ilan lang siguro ang nagkaroon ng tulong. Amen. Pero mabuti pa rin ng Panginoon, kahit ilan lang ang nagkaroon ng katuparan niya mga mensahe na yan. Sabi nga, kahit isa lang makatanggap ng salita, ang Panginoon sobrang nalulugod. Amen? Ako sa aking pamilya talaga nakita ko yung pagbabago. That time nang tinuruan tayo ni Pastor Ses na magkaroon ng altar, ng family altar. Kami ang family altar namin every morning sa mesa, nagbabasa kami ng Bible and then nananalangin. Talagang since that day on, tuloy-tuloy po yun at makikita mo yung kagaanan sa aming pamilya. Kaya mga kapatid, hindi pa huli na umpisahan yung mga pagbabago sa ating pamilya. Di po ba? Walang huli. Parang kagabi, nasa hospital po ako kagabi. And naka-confine ako doon sa isang cubicle lang. Napakaliit lang siya na cubicle. Kasi ang i-cure lang naman sa akin yung aking kamay. Ako po ay nakakaranas ng 2 buwan ko na nararanasan itong aking hirap sa aking kamay. And finally, pumayag na akong magpa-rehab. Kasi sabi ko, para ang hirap ng oras na pupunta ka sa hospital 3 times a week. And finally, kagabi, nasa hospital ako. And doon sa isang maliit na isang cubicle, sabi ko, daladala ko yung aking lesson. Kasi ang lesson natin, bagong serye, ito ay paghahanda bilang isang ganap na Kristiyano. Parang gisingin tayo. Sabi ko, ngayon, tas ang lakas ng ulan sa labas. Sabi ko, kung dadating kaya ang Panginoon nung oras na yon, nakahanda ba ako? Diba? Isang malaking katanungan sa bawat Kristiyano. Kung dumating kagabi nung oras na yun ng Panginoon, handa kaya tayo? Kaya itong ating serye ay pinamagatan nating God's Wake Up Call. Actually, this message ay prepared po ito ni Pastora bago siya nagkasakit noong June. And alam natin na pag mayroong nilalagay na mensahe sa puso ni Pastora, agad niyang ginagawa. Nakaharap agad sa computer niya at ginagawa agad yung mensahe na yon. And then, kaya alam natin na ito ang mensahe ng Diyos para sa atin. Amen? Tapos, ito din yung time na isang beses sa prayer meeting that was last May 19. This message came from one of a prayer meeting ng mga intercessors. And they were praying and pleading for the rejection by the Senate of HB 1896, or it was named as the Universal Health Care Act, authorizing the World Health Organization to control and dictate healthcare for people. So, meaning, yung nung pinapanalangin nila itong bill na to, gano'n na lang yung intense ng prayer na nangyari nung oras na yon, nung last May 19, 2023. Kaya on that prayer, isa sa mga intercessors, nagsalita ang Panginoon, pinaranas niya yung sinasabi niyang gusto niyang mensahe. Sabi niya doon, I will take care of the nations, prepare the church, for I am coming. Amen? Remember the 10 virgins. Yun po yung mensahe ng Panginoon nung oras na yon.
Kaya yung tinanggap na yun ng mga intercessor kasama si Pastora, ginawa niya ng mensahe. And ito po yung ating tatalakayin ngayong umagang ito. Itong preparation na sinasabi ng Panginoon ay ihalintulad natin sa kwento ng 10 berhen sa Biblia. Meron pala akong pindot. Yan. So yan po, dyan nag-ugat yung mensahe na ginawa ni Pastora before nung June 2, 2023. So ang ating pong main verse ay matatagpuan sa Matthew 25, 1-13. Sabay-sabay po nating basahin. Amen? Ay, wala kayong gana. Inaantok po ba kayo at nilalamig? Patayin kaya natin ang aircon. Mag-iinit po tayo mamaya. Sige, basahin po natin sa Matthew 25, 1-3 muna. At the time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. So the wise, however, took oils in jars along with their lamps. The bridegroom was long in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil. Our lamps are going out." "No," they replied, "there may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy for yourselves." But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the other also came. "Sir, sir," they said, "open the door for us." But he replied, "I tell you the truth, I don't know you. Therefore, keep watch because you do not know the day of the hour." Tayo po muna ay saglit manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita na pag-aaralan namin ngayong umaga ito. God, alam namin itong mensahe na ito ay galing sa iyo para kami ay maging handa sa mga darating na panahon, Panginoon. Lord, namnamin namin ang mga salita na ipapahayag mo at magkaroon ng katotohanan at buhay kaganapan sa bawat isa sa amin. Pinupuri namin ang iyong salita, pinapasalamatan, at malaya kang kikilos, Banal na Espiritu, upang buhayin, Panginoon, ang mga salitang ito na aming pag-aaralan ngayong umaga. Pinupuri ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, saan ba galing itong... Mamaya muna. Balik. Saan ba galing ito? Saan ba ito? Sinabi ng Panginoong Jesus itong parable na ito na 10 virgins. Actually, this parable is a continuation of a conversation Jesus started with his disciple in the previous chapter. Sa chapter 24 po, sinabi doon ng Panginoon kung ano ang mangyayari at the end of the age. Amen? Kung babasahin natin ng Biblia, yung chapter 24, ito yung sinabi ng Panginoon, yung end of the age. Also, Jesus predicts the destruction of the temple. Dito din niya sinabi na masisirain yung temple in 3 days. And then also, this chapter, He gives them the sign na nawawala yung page ko po. Sandali lang. Okay. He gives them the sign, the times, and the end of the age. So, nabanggit dito ng Panginoon yung grabing dadanasing hirap ng mga tao sa kanyang bago siya dumating. And also the time that will signify that His return is near. Na pinapakita ng Panginoon na malapit na ang kanyang pagdating. And then after letting them of all of these signs, sinabi niya itong parables of the 10 virgins.
Alam naman natin lahat na ang Panginoon, pag nagsasalita, pag nagbabasa kayo ng Bible, pag nagsasabi siya ng mga talinhaga, lagi niyang ginagamit itong mga parables na to. Amen? Alam natin na Jesus often taught using parable, which are defined as earthly stories, but with heavenly meanings. Alam natin, kwento lang ito. Pag nanamnamin nito, unawain natin sa mundo, pero mayroong malalim na kahulugan patungo sa kalangitan. Amen? Mayroong kakakibat na dahilan, may kaakibat na meaning na ibig sabihin patungkol sa ating magiging buhay sa langit. Kaya itong 10 virgins na to is our preparation. Diba? Sabi nga, ang view ng mga Bible scholars dito sa sa parable of the 10 virgins, para daw ito daw ay larawan ng Israel. Amen? And also, this parable is a parable for the Jewish people. Pero alam natin, naniniwala ako, mga kapatid, na itong 10 virgins, hindi lang po ito sa Israel. Ito po, we do believe na itong virgins, the parable of the virgins represent believers. Amen? Made pure and righteous by the blood of the Lamb and the word of life. They represent the bride of Christ who are waiting for His coming. So 5 of them are wise, 5 of them are fools. Saan kaya tayo nabibilang doon? Kung yung kwento ng 10 virgins ay nag-represent sa atin bilang mananampalataya, may dalawang klase. 5 of them are wise, 5 of them are fools. Parang tayo sa Kristiyano. Bilang Kristiyano, saan tayo nabibilang? Isang malaking katanungan, mga kapatid, ang ilagay natin sa puso. Saan ba tayo nabibilang doon sa mga virgin na yun? Amen. So, I think it is healthy to examine always our heart and take inventory of where we are now. So let us do it today, di ba? So this parable, sabi nga dito ay sinasabing para sa mga mananampalataya. So ibig sabihin, may mahahalaw tayong katotohanan sa parable ng 10 berhen. There are 5 truths we want you to consider from this parable. Kaya sabi ko kanina, itong serye na to, mga kapatid, hindi kagaya to ng serye ng mga nakalipas natin. Short lang po ito. Hinati lang po namin to sa 5. Kasi hindi natin kaya pa yung ginagawa dati ni Pastora na kinukover lahat. So, binigyan natin ng pagkakataon na mahimay-himay natin bawat katotohanan na mahahalaw natin dito sa parable of the 10 virgins. Kaya this morning, ang ating lang pong pag-uusapan, yung unang katotohanan about the parable. So here are the 5 truths from the parable of the 10 virgins. So truth number 1, it's what's inside the lamp that matters most. Amen? Diba? Parang intriguing. Yun daw nasa loob lang ang mahalaga. Amen? And then truth number 2, you need oil to be ready for His coming. Kailangan natin ng oil. Kaya napakaganda ng awit ni Mick. Yung oil ang magpaparefresh sa atin. Amen? And then sabi dito, truth number 3, this is a parable of the rapture. Pinag-uusapan na dito yung pagdating ng ating Panginoon. Sino ang mga kasama sa pagdating ng ating Panginoon? Huwag tayong lalagay doon sa sitwasyon na tayo yung maiiwan. Kaya mayroon pang tayong oras. This is our preparation. And then, truth number 4, preparation happen before you die. So, bibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon para maghanda. Amen? Bago man lang tayo mawala dito sa mundong ito, bibigyan tayo ng pagkakataon. At huwag nating sasayangin ang pagkakataon na yon, mga kapatid. Kaya nga ang tanong kung dumating ba kagabi ang Panginoon, handa kaya tayo? Amen? And then last truth doon sa parable of the 10 virgins,
the greatest question in life is, does Jesus know you? Tanong natin sa ating sarili, does Jesus know me? Hindi po yung, do you know Jesus? Alam naman natin, kilala natin lahat si Jesus. Pero ang tanong, kilala ka ba ni Jesus? Amen? Malaking katanungan na dapat nating tayo lang ang makakasagot, mga kapatid. Common na yung, do you know Jesus? Alam na kasi, sa haba ng ating pinag-aaralan, I'm sure, kilala nyo si Jesus. Nagbabasa kayo ng Biblia, kilala nyo si Jesus. Ilang taon na tayong Kristiyano? Ilang taon na tayo nag-a-attend dito sa Rema? I'm sure kilala nyo si Jesus. Pero ang malaking tanong, kilala ka ba ni Jesus? Yan ang iiwanan sa atin netong ating parables of the 10 virgins. Amen? And today nga, sabi ko, at tatakal ko lang po, bibigyan natin ng chance sa ibang mga pastor para talakayin ng ibang katotohanan. Pero today, ang tatalakayin natin ay yung truth number 1. It's what's inside the lamp that matters most. Amen. Yung nasa loob ang mahalaga. Kahit na anong ganda natin pala, kahit anong ganda ng packaging, ang mahalaga, ano yung nasa loob. Amen? What is interesting about this story is, all the virgins took their lamps. Sabi nga dito, ano bang kwento nito? All the 10 virgins took their lamps to meet the bridegroom. So lahat ay handa. Lahat ay handang i-meet ang kanilang bridegroom. Amen? Pare-parehas ang mga itsura, may mga ilawan. Diba? I'm sure yung mga yan magaganda. Kaya nga 10 virgins, diba? Napakagandang tingnan ng isang virgin. So lahat yan pare-parehas. They all look the same. Prepare sila sa pagdating ng bridegroom. Amen? They have their own lamp. Kasi requirement yun na pag-aantay mo sa bridegroom, may dala kang ilawan. Amen? I'm sure yung lahat, yung 10 yan, magaganda sila, magandang ayos, handa ang kanilang mga ilawan. Kasi hindi nila alam ang pagdating ng bridegroom. Walang nakakaalam kung anong oras darating ang bridegroom. Kaya pinaghahanda sila. Amen? And then, pero itong 5 virgin, the wise, took oil in jars along with their lamps. Di ba naisip nila, dahil hindi nila sigurado ang pagdating ng kanilang bridegroom, kahit na meron silang ilawan, meron silang jar na extra oil para sakaling maubos yung oil sa kanilang ilawan, handa sila. Kaya tinawag silang wise. Amen? How about the other 5? Ang tawag nga sila foolish. Bakit sila tinawag na foolish? Because hindi sila nagdala ng kanilang oil sa kanilang mga jars. Ang kanilang handa lang, yung ilaw na meron sila. Di ba nauubos ang oil? Pag magdamag yan na nakabukas, mauubos din ang oil. Amen? So, kung ating pag-aaralan, sa kalagayan natin ngayon, kung mag-iinventaryo tayo ng ating kalagayan ng ating spirito, saan kaya tayo nabibilang? Sa 5 wise or sa 5 fools? Amen? So to help us today, sabi ko nga, iisa-isahin natin ano ba yung mas importante para mas lalo tayong maging handa. Alam niyo mga kapatid, hindi na magtatagal. Sooner or later, darating na ang ating Panginoon. So the most the question dito sa ating pinag-aaralan nito is, ready ka ba sa darating ng pagdating ng ating Panginoon? Sabi ko grabe yung aking question na naranasan nung habang ako ay nakakontain sa isang maliit na area. Pag dumating po ba kayo, ready ako. Buti na lang hindi siya dumating kasi I'm not ready.
Amen? Kaya napakapalad natin mga kapatid, bibigyan pa tayo ng pagkakataon para maging ready. Amen. So, with no oil, sabi nga dito, bakit kailangan ng oil? With no oil, the lamp was virtually useless. And ang tanong dito, naghanda ka nga, wala ka namang ibang preparation. Sabi dito, are you focused on what outside of the lamp looks like or do you care what's inside the lamp? Focus ka lang ba dun sa ginawa mong ilawan? Or meron kang pangpunong hinanda para doon pag nawawala ang oil doon sa ilawan? In the Bible, the oil represent, sabi dito, as you see, having a lamp was not enough. Hindi sapat lang na may ilaw ka. With no oil, the lamp was virtually useless. The question is, are you focused on what the outside of the lamp looks like or do you care what's inside the lamp? Because the oil represents the Holy Spirit. The oil represents the Holy Spirit. Natutuwa kami sa MC Manila kasi nasa series po kami ng Holy Spirit. And makikita mo talaga yung revelation kung bakit kailangan natin ng Holy Spirit bilang Kristiyano. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng dryness sa buhay. Holy Spirit yung mag-ignite muli. Holy Spirit yung magbibigay ng init, ng apoy sa atin. Kaya napaka-importante na lagi nating i-renew, ibabalik yung ating spirito kung saan ang Holy Spirit nananahan sa atin. Nung tayo nakakilala mga kapatid, ang Holy Spirit nanahan na. Kaya lang minsan hindi natin maranasan kasi minsan tayo yung nadadry. Pero kailanman hindi nawala ang Holy Spirit sa buhay natin. Kaya ang oil na yan, kung lagi nating pupunuin, if you feel yung oil na yan, naandyan ang kilos ng Holy Spirit, naandyan ang biyaya ng Panginoon. Ang mga mabubuting gawa. Kung tayo ay may oil, patuloy tayong gagawa ng mabuti. Hindi yan requirement para maligtas ka. Yan ay resultant lamang dahil nasa iyo ang ating Panginoon. Amen? Kasi kahit kailan, di ba sabi sa Ephesians, hindi good works na makapagligtas sa atin, kundi ang salvation na biyaya sa atin. Pero dahil nasa atin ang biyaya ng Panginoon, resultant lamang yan ng ang ating mabubuting gawa, kaya tayo nakakagawa ng mabuti. And also, the oil represent your devotion to Jesus. Kumusta na ang ating devotion sa ating Panginoon? Meron po ba tayong oras? Or preoccupied na tayo sa ating mga gawain? Preoccupied na tayo sa mga ginagawa natin sa trabaho? Amen? Preoccupied na tayo sa mga ginagawa natin sa ating mga negosyo. Preoccupied na tayo sa ating tahanan, sa ating pag-aaral. How about our devotion to Jesus? Mayroon po ba tayong oras? And isa yan sa oil sa atin. Kung nawawalan tayo ng devotion sa ating Panginoon, unti-unti natutuyo yung oil na yan sa buhay natin. Amen? Sabi dito sa Romans 8:9, you, however, are not in the realm of the flesh, but in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Amen? Kung hindi na mo makitang manananahan ng Holy Spirit, maaaring hindi ka belong sa Panginoon. May isang malaking question doon sa aming pinag-aaralan sa MC Manila. Ang tanong, Kristiyano ka, pero meron bang Kristiyano na hindi naniniwala sa Holy Spirit? Kung ikaw ay truly born again, pwede mo bang hindi kilala ang Holy Spirit? Di ba hindi? Dapat kilala mo ang Holy Spirit kasi kikilos. Nung umalis ang ating Panginoon, wala ang Panginoong Jesus. Ang Holy Spirit ang naiwan sa atin. Siya yung kumikilos sa atin. Amen? Siya yung nagpapaalala sa atin sa mga salita niya. Siya yung nag-i-empower ng salitang tinatanggap natin, ng salitang pinag-aaralan natin,
ng mga panalangin na hinihiling natin. Siya ang kumikilos. Amen? Kaya imposible na ikaw, Kristiyano, hindi mo kilala ang Holy Spirit. Kaya ibig sabihin yan, pag hindi mo alam ang Spirit of Christ, you do not belong to Christ. Amen? Mga kapatid, hindi na tayo dapat makontento lang na nagbabasa lang ng Bible. Dapat ang mas hanapin natin yung malayang pagkilos ng Holy Spirit sa buhay natin. Yung every prayer, mararanasan mo siya. Yung every pag-awit mo pa lang at ikaw ay nagkaroon devotion, mararanasan mo na ang Holy Spirit. Presence ng Holy Spirit sa buhay natin. Kung hindi, magiging dull ang buhay natin bilang Kristiyano. Sisimba lang tayo, pero walang nangyayari sa buhay natin. Amen? If the Spirit of God does not dwell within you, then you do not belong to God. The good news is that when God saved us, the Holy Spirit came to take up, nanahan sa atin. Kaya hindi pwedeng isang Kristiyano, hindi niya kilala ang Holy Spirit. Dahil nung nakakilala tayo sa Panginoon, nanahan na sa atin ang banal na Espiritu. Naandito na siya sa puso natin. This is the defining marker of a believer. Amen? Without the Holy Spirit or the oil as mentioned in this parable of the 10 virgins, you are just an empty lamp na pwedeng maningas sa umpisa, pero kalaunan, aandap-andap na ang iyong ilaw. At sa bandang huli, pwedeng mawala ang liwanag na yan. Amen? It does not matter how good the lamp looks like on the outside. Hindi importante na magara yung iyong ilawan. Hindi importante napakaganda ng iyong ilawan. O napakaganda. Parang yung ilaw na yan ikaw. Napakaganda ng itsura mo, nagniningning ka. Ang tanong dito is, what matter is in the inside. And that's our spirit. Ano ang kalagay ng ating spirito? Amen? Wala ni isa sa atin ang pwedeng mag-judge kung ano ang kalagayan ng ating spirito. Hindi pwedeng i-judge kung ano nakikita sa panglabas. Only you and God can judge that. Amen? Kasi sa paglabas nating pagkatao, pwedeng napakaganda nating ilawan. Pero ano ang laman ng ating loob? Amen? Hanggang saan ang ating oil? Kung dumating ang pagsubok, dumating ang tribulation, hanggang saan tayo? Babalik ba tayo sa luma nating buhay? Dahil na-challenge sa ating pananampalataya? Ang sinasabi ng Panginoon hanggang sa huli, dapat ready yung ating ilawan. Hanggang sa huli. Di ba sabi ni Apostol Pablo, ang race natin dito sa mundo ay hindi pabilisan. Patyagaan. Hanggang makarating ka sa finish line. Kung sa bandang gitna pa lang, wala na tayong oil, ano ang gagawin natin? Diba? Kaya itong mga kapatid, itong message na to is para sa ating lahat. Para sa ating pag-prepare. Hindi para mag-prepare tayo kung paano tayo yayaman. Hindi para sa magandang posisyon sa kumpanya. Hindi para magkaroon ng mataas na degree. Mga kapatid, part lang yan. Sabi ko nga, resultant lamang yan na kung anong meron ka sa buhay. Magpo-flow lang yan, mga kapatid. Dapat ang fino-focus natin bilang Kristiyano ay kung paano mananatili sa loob natin yung oil na yan sa ating buhay. Amen? And then, sabi din sa Ephesians 5, verse 18, do not be drunk with wine, which will ruin your life, but be filled with the Spirit.
One way of thinking about this verse is you need to constantly yield more and more of your life to the Holy Spirit. Baka kasi nalalasing na tayo sa kung ano meron tayo ngayon. Diba? Ang sinasabi ng verse na yan, huwag tayo masyadong magpakalasing sa kung ano tayo. Dapat doon tayo ma-feel na kung saan ang Holy Spirit ang nagpupuno sa atin ito. Kung meron tayong magandang buhay, comfortable na tayo, nakakalimutan natin ng Holy Spirit. Masyado na tayong lasing doon sa anong meron tayo ngayon. Amen? Kaya huwag tayong magpakalasing doon. Sa halip, ang hanapin natin, yung magpupuno ng oil nito sa buhay natin. Yung wine na yan na siya magpapalakas hanggang sa abutin natin ang huling laban dito sa buhay natin, dito sa mundo bilang Kristiyano. Huwag tayong padadaig. Amen? Kung tayo nasa Panginoon, yung lahat ng mabubuting bagay para sa atin yan. Kasi pangako yan ng Panginoon eh. Yung mabubuting bagay na yan dito sa mundo, para sa atin yan. Pero huwag nating doon tayo mag-focus. Huwag tayo magpakalasing doon sa mga bagay na yun. Sa halip, magpakalasing tayo doon sa Espiritu ng Panginoon na siyang magpapalakas at magpapatibay para sa ating pananampalataya. Amen? Sabi dito, doing this will allow Him to have a greater impact in your life. This requires consistent times of prayer and worship to God so that we can renew, refill, and strengthen our heart. This will give us the oil we need to help our light shine bright in this world until Jesus returns. Wag natin hayaan na mag-andap-andap yung liwanag na yon. Amen? Kaya tayo nakakapag-share ng gospel sa ating mga kasamahan sa buhay, sa bahay, sa trabaho, because nakikita nila yung liwanag na meron ka. Eh what if mawala yung liwanag yun? Isa ka na sa kabilang sa kanila. Paano mo na magagampanan yung panawagan ng Panginoon na yun sa buhay natin? Diba? Panatilihin nating maningas ang ilaw na yan. Kasi yan magdadala ng kaluluwa para kay Kristo. Amen? Eh baka, huwag natin hayaan na tayo yung aakayin papunta kay Kristo. Dapat tayo ang taga-akay, tayo tagapagbigay liwanag patungo kay Kristo. Ang susi niyan, lagi nating hanapin yung manalangin tayo, magkaroon tayo ng devotion sa Panginoon, huwag natin kakaligtaan ang mga gawain. For example, dito ngayon, allow na ang face-to-face. Bakit marami pa rin ang nagsisimba via online? Ayaw niyo po bang maranasan ang kilos ng Holy Spirit sa ating panambahan? Nakakamiss yung sobrang puno tayo. Amen? Hanapin natin wherein andoon ang presensya ng Panginoon. Hindi ko po sinasabing hindi tayo dinadalo ng presensya ng Panginoon sa ating tahanan. Kundi, hanapin natin wherein lahat ng mananampalataya sama-samang sumasamba. Kasi naandoon. Sabi nga, when there's unity, the Lord commands the blessing. Amen? Kung united tayong sasamba, sama-sama tayong sasamba at hahanapin ang presensya niya. Ang Panginoon handang mag-utos para ibaba ang kanyang pagpapala. Eh kung wala tayo doon. Amen? Nagbaba ang Panginoon ng pagpapala ng kagalingan, ikaw may sakit. Ayaw mo sumimba, lagi mong dahilan, may sakit ako hindi ako makasimba. Si Pastora nga, napakagandang patotoo sa ating Panginoon. Masakit lang ulo mo, hindi ka nasisimba. Amen? Tinatanggap na po ngayon sa ating iglesia, kahit may sipon. Dati noon, pag may sipon, ina-advise wag tayong sumimba. Kahit po may sipon, pwede kang sumimba. Face mask lang. Tama na yung panahon na tayo ay natulog for 3 years. 3 years, actually tayo natulog. Nagpapahinga tayo, nagtatago tayo sa COVID. Naging dahilan lang ang COVID para tayo ay manamlay sa ating pananampalataya. Amen? Gising na tayo.
Amen? Wala na tayong dapat pang isipin na, ay, kasi hindi pwede magsimba kasi ganito, ganyan. Wala nang dahilan. Ang iglesia po ay handa na kayong tanggapin sa mga nanonood po ngayon. Pumunta na po tayo dito at sama-sama tayong sasamba at makikinig ng salita niya. Amen? Tama na po yung ating pagtulog for 3 years. Masyado nang mahaba. Amen? Yan po ang ating mensahe sa unang katotohanan base sa 10 parables. Una pa lang yan, ang mga 5 truths at alam natin, yung 4 na susunod, ibibigay natin yan sa ating ibang pastor. So the parable of the 10 virgins is a wake-up call. First, to those who don't know Jesus. Sino ang magpapakilala doon sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo? Mga anghel ba? Mga hindi ba Kristiyano? Sino? Tayo, mga kapatid. Kaya para sa atin yan. And the second is, those who may go to church but are not really walking with God. Those who have empty lamps. Mga kapatid, maaaring naandito ka, nakaupo ka. Pero you are not walking with God. Ikaw yung kagaya ng virgin na mayroong ilawan pero walang oil. Amen. Baka pagdating ng panahon at kailangan mo na ng liwanag, wala kang dalang oil sa iyong ilawan, palabasin ka at sasabihin sa'yo, hindi kita kilala. Mga kapatid, huwag nating ilagay ang pagkakataon sa buhay natin na hindi na tayo kilala ng ating Panginoong Jesus. Amen? So the parable of 10 virgins is about preparation and readiness. That preparation begins now. Marami na tayong nakain na salita, pero hindi tayo nag-prepare. Umpisahan natin ang pag-prepare ngayon. Amen? Don't miss this most important appointment. Yung pagdating ni Kristo, hindi tayo prepared. Amen? Make sure you are ready for His appearing. Maganda kung darating ang Panginoon na andito tayo sa ating iglesia at nag-aaral ng salita niya. What if dumating ang Panginoon nasa hindi ka magandang kalagayan? Nagpapakalasing ka sa kung ano mang ginagawa mo. Amen? So wag nating imimiss yung most important appointment natin bilang Kristiyano dito sa lupa. If we miss that, we are so very, very sorry sa ating sarili. Magsisisi tayo ng sobra. At hindi na natin bababalik yung dati. Maaaring bigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. Amen? Pero kasama ka na doon sa tribulation na makakaranas. Paghihirapan mo na ang salvation. Amen? Bawat kilos mo, tutulig sa ina. At huwag natin hintayin yun. Amen. Maging ready tayo. What matter most right now is what inside of us. Hindi kung anong meron ka ngayon, kundi kung ano ang importante yung nasa espiritu mo. Ano ang kalagayan ng espiritu mo sa Panginoon? Ready ka ba sa pagdating niya? Amen? Malaking question po yan, mga kapatid. Ready ka ba? Don't miss that most important activity. Yan po yung first part. And then ako po may second part na preaching. Dahil first Sunday po ngayon. Yun lang po yung first truth. Susunod na natin sa second truth, third truth, fourth truth, and fifth truth. Ibang Sunday po yun. So, ang second part of my preaching is all about
approaching the Lord's table as a bride. Diba? Connected. As we celebrate the first Sunday of the month, before we go to our communion ceremony, let me share with you how we approach the Lord's table as a bride. Kasi related naman po ito sa ating topic. So question, do we take the Lord's Supper as seriously as we ought? Amen? Tanong, ito ba ay tinitake natin seriously? Or it's just a part of the service na ginagawa natin? Dahil first Sunday, communion ngayon Sunday, mag-white tayo kasi may communion. Ganun lang ba? Sabi dito, communion is not high on the list of trending issues in church today. Some have casual attitude towards it. In many evangelical churches, the Lord's Supper is stuck on the end of a service. Kaya ginagawa natin pagkatapos ng service, nagkakaroon ng communion. And quickly, dispatch, naghihiwalay. In some cases, perhaps the congregation has forgotten it would be administered before they arrive. Sa mga ibang churches naman, ina-administer ang communion bago mag-impisa ang service. Pero hindi naman yun ang importante kung paano, kung kailan, at kung saan, kung anong oras. Ang talong lang naman dito is, do we take it as seriously as God does? Kasi ang Panginoon seryoso ito. Seryosong bagay itong Lord's Supper. Should we give it any less important than a bride gives to her wedding day? Sabi nga, kaya kinumpare ni Guthrie itong how do we approach Lord's table as a bride? Kasi makikita naman natin na ang isang bride, pag ikakasal, sobrang naghahanda. Di ba? May isang kapatid tayo ikakasal sa November. Ngayon pa lang, sobrang na siya naghahanda. Amen? So, siguro magbabawas na ng kanyang mga na-earn, ng mga fats doon sa kanyang bakasyon. Diba? Ganyan ang paghahanda bilang bride para manatiling sexy, maganda sa pagdating ng kanyang bridegroom. Amen? So, dito nihilantulad ni Guthrie itong paano natin ina-approach ang Lord's table. So, this is the striking and unusual picture used by William Guthrie. So, he unfolds in a way that takes us into serious consideration of the Lord's Supper. Tama bang isipin na kaya tayo nagko-communion is part lang? Hindi ba natin iisipin yung impact nito sa atin? Ano ang hatid ng pagko-communion natin? Amen? And also, the Lord's Supper is a means of grace that nourishes the soul. Alam niyo ba na itong pag tayo ay dumulog sa hapunan ng ating Panginoon, ninenourish nito ang soul? It doesn't mean na pag kinain ko yung tinapay at uminom ako ng simbolo ng dugo ng ating Panginoon, ay maganda na yun sa aking kalusugan. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Kung tutuusin, masyado nga matamis yung juice natin, bawal yan sa mga diabetic, di ba? Pero dahil symbol lang po yun, ang kukunin natin doon ay benefit para doon sa ginawa nating pag-alala sa ginawa ni Kristo. Amen? We do not mean by this, sabi nga dito, hindi yung mere eating and drinking automatically bring grace. Rather, like the word, it is an appointed means that the Holy Spirit uses to bring blessing to us so that we can grow in grace. Amen. Yung biyaya po noon ang ating hinihintay. Yun ang benefit natin sa pagkukommunion. Hindi yung benefit na dala noong tinapay at juice na yun sa ating katawan. Napakaliit noon para tayo magkaroon ng biyaya noon. Ang hinihintay natin sa ating pagkukommunion, yung biyayang hatid nung ginawa na yun ng Panginoong Jesus natin sa buhay natin. Amen? So sabi niya sa 1 Corinthians, balik. Ayan, sige. Sabi niya sa 1 Corinthians 10:16, the cup of blessing which we bless, it is not the communion of the blood of Christ. The bread which we break, it is not the communion of the body of Christ, but the benefit of that communion.
Hindi yung mismong pagkain ng tinapay at pag-inom ng juice na yon ang magbe-benefit, kundi yung iyong pagtingin doon sa communion na yon ang magkakaroon ng kaganapan sa atin. Yung pagtanggap natin sa katawan ni Kristo at pag-inom natin ng dugo ni Kristo. Yun ang magkakaroon ng benefit sa buhay natin. And then, sabi dito, ang Christ people are His bride. Tayo po ang bride ng ating Panginoon. 2 Corinthians 11:4, For I am jealous for you with godly jealousy, for I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. So tayo yung inaasahan niya, nakakommunion niya, kasi we are the bride of Christ. Amen. Sino pa ang hinihintay natin na makakakommunion ng ating Panginoon? Tagalabas ba? Tayo po ang hinihintay niya. Every time may communion, si Kristo ang naghihintay sa atin. Hinihintay niya tayong magkaroon tayo ng communion sa Kanya. Amen? And then, sabi dito sa Ephesians 5:25-27, Husbands, love your wives just as Christ also loved the church. Ganun niya hinalintulad. And gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that He might present her to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Ganyan ang tingin ng Panginoon sa atin. We are His bride. Kaya ginagawa niya, pinupurify niya tayo. Amen? Ginagawa niya tayong holy. So that pagharap natin sa Panginoon, without blemish, we should be holy and without blemish. Amen? So, ang ating paghahanda sa communion ay napakalaking bagay at napaka-importante sa buhay Kristiyano. Sabi nga dito, doon sa communion, dinidisplay na Panginoon ang kanyang pag-ibig. Sabi niya sa Song of Solomon 2:4, He brought me to the banquet house, and His banner over me was love. Pag-ibig ng Diyos ang dala-dala every time we communion with Him. Amen? Kaya sobra siyang malulungkot kung hindi ko nalagay. Sige, okay muna mamaya. So the Lord's Supper is for Christ's bride. Amen? It is for our renewal and for confirmation of the covenant that we have from God to men. Amen? And our vows. And also it is the special way in which the heavenly bride enjoys fellowship with His bride. Kaya wag nating, mga kapatid, wag nating babaliwalain ang bawat communion na ginagawa natin every first Sunday of the month. Maganda nga sana ang ating communion every Sunday. Pero dahil magiging parang ritual, hindi natin ginagawa yun. Kasi gawin nating sobrang solemn ang pag-communion natin sa Panginoon. Kaya natutuwa ako ng si Pastor, lagi siya pagka meron siyang sakit, kahit everyday siya mag-communion. Kasi yun yung mag-renew sa kanya ng strength. Amen? Hindi masama na araw-araw tayo mag-communion. Kasi we want to experience His love and His presence sa communion na ginagawa natin. And then sabi dito, pagka hindi maganda ang pagtrato natin o pagkilala natin sa communion, ito ang mangyayari. Nagkakaroon tayo ng unworthy manner. For he who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Amen? Kaya mahirap isawalang bahala at hindi bigyan ng kahulugan ang pagko-communion. Kasi magkakaroon siya ng judgment sa ating sarili. Amen? William Guthrie addressed some of this aspect describing the believer's approach to the Lord's table in terms of a bride on her wedding day.
Sabi nga dito, ito yung mga comparison niya. Would a bride be careless about whether she and her dress are clean? Pag ikakas tayo, yung mga may asawa, lahat tayo naghanda bago tayo kinasal. Di ba? Yung mga importanteng details sa wedding gown natin, sobrang natin tinitingnan. Tayo, any brides want to look her best. In the same way, a believer should not be going to the Lord's table careless about unconfessed sin in their lives and not seeking to leave them and put them to death. Dapat kagaya tayo ng bride. Na every time dudulog tayo sa communion, isipin natin yung ating mga kamalian sa buhat. Hingin natin ng tawad so that we will be clean bago tayo humarap sa ating Panginoon. Parang kagaya ng bride. Diba? And also another thing, would a bride be sleepy at her wedding ceremony? Siguro naman, ang isang ikakasal, hindi siya kahit pa magdamag siyang hindi natulog, gising na gising pa rin siya sa araw ng kanyang kasal. Amen? So paghandaan mo yan, kapatid, na handa ka na ikasal. It is too important to her, be only half awake to what is taking place. The very excitement of the occasion makes it possible. This is how it should be for a believer approaching Christ in the supper. When we approach supper, dapat hindi tayo tutulog-tulog. Hindi yung, uy, communion na, gising na. Ay, communion na ba? Amen? Would a bride be distracted and give her attention to anything other than her bridegroom and the significance of the ceremony? Diba, ang bride talagang ang focus lang ay sa kanyang bridegroom. Hindi siya distracted. Kahit may dumating pa na pipigil sa kanyang kasal, hindi siya matitinag kasi siya ay nakafocus sa kanyang bridegroom. Dapat ganyan ang believer. It is even more strange for a believer to be distracted from the heavenly bridegroom and all that is offered in the supper. What more important thing could the mind and heart consider? Yun, tao lang dito sa lupa. What if si Kristo ang darating? Amen? Last, would a bride be diffident, kabaliktaran ng confident, and reluctant to come, to be married, or to look at her bridegroom? Yet some believers draw back and are reluctant to come to Christ's table because of doubts about themselves and their salvation. Amen. The Lord's table is for weak and doubting Christians so they can be strengthened. Ang Lord's table ay para sa mga nanghihina. Kaya huwag tayong magkaroon ng duda sa Panginoon. Every time magkakaroon tayo ng duda, mag-communion tayo para ipalakasin ang ating buhay, espiritu. Amen? So yan, hinalintulan ni Guthrie ang how do we approach God's table sa isang ikakasal. I hope this will help us every time magkakaroon tayo ng communion, mga kapatid. And then, we will now have a communion. May we call on the usher?